Mga mahal na kapatid, lubos po tayong sumasampalataya na ang pagsamba sa Diyos ang ating kaukulan. Kaya niya tayo nilalang at tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa loob ng Iglesia ni Cristo, maisasagawa natin ang tunay at karapat-dapat na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Naunawaan natin yan sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo at kay kapatid na Eranio Manalo na naunang namahala sa atin sa iglesia. Sa pagsamba natin, tinatamo ang mga pagpapalang espiritual na nagbibigay sa atin ng lakas upang maitaguyod natin ang paglilingkod sa Diyos sa harap ng maraming mga pagsubok at mga tiisin. Kaya bagaman marami tayong intindihin sa buhay na ito, pangunahin nating pinag-uukulan ng ating panahon at pansin ang pagsamba sa Diyos. Subalit, dumating ang panahon at ngayon nga, mula ng papagpahingahin ng Diyos si kapatid na Eranio Manalo dahil sa mabigat na pagsubok na dumating sa iglesia, maraming mga kaanib ang nawala ng interes sa pagdalo sa mga pagsambang kongregasyonal. Meron ngang iba na lubusan ng tumigil. Meron namang iba, dumadalo nga, pero kung kailan lang nila maisipan, bihira, manaka-naka. Ang iba naman ay dumadalo pero pahuli-huli at maagang umaalis. Ano pat hindi na makita sa iba ang kasabikan at pagpapahalaga sa pagdalo sa pagsamba? Bakit nagkaganito ang marami gayong naunawaan nating napakahalaga ng pagdalo sa pagsamba? Marami tayong masasabing mga dahilan. Una, ang mga leksyong itinuturo sa pagsamba sa loob ng gusaling sambahan ay limitado lamang sa iilang paksa. Kaya yun ang paulit-ulit na naririnig ng mga kapatid. Ikalawa, ang kawalan ng sinseridad ng maraming mga nangangasiwa ng pagsamba, kaya hindi maramdaman yung pagmamalasakit ng nangangasiwa sa mga kapatid. Hindi lang yun, madalas na naririnig na bumabanggit ng panalangin ng tao sa panahon ng pagsamba na dapat sana ay nakaukol sa Diyos. Kaya ang napapupurihan ay hindi na ang Diyos. Humahanggo tuloy ang pagsamba sa cult of personality. Ang ikaapat na siyang pinakamalaking dahilan ay ang kawalan ng banal na espiritu sa panahon ng pagsamba. Hindi na maramdaman ang mga biyayang espiritual na siyang sanay pinagkukunan ng mga kapatid ng lakas sa pagharap sa maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya may mga nakadadalo pa sa pagsamba, sa mga gusaling sambahan na sumasangguni sa amin kung ano ang dapat nilang gawin. Ang karaniwan naming ipinapayo sa kanila ay ituon ang kanilang pansin sa pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos at sa Panginoong Sokristo na siyang pangunahing layunin ng bawat pagsamba. Sa kabilang dako, sa panig ng mga tunay na nakakilala ng kahalagahan ng pagsamba, namamalagi ang kanilang kasabikan na makadalo sa pagsamba. Kabilang tayo roon. Na bagamat pinagbawalang dumalo sa mga pagsamba sa gusaling sambahan kasama ng mga kapatid, hindi po nawawala ang pagpapahalaga natin at kasabikan na makasamba
sa ating Panginoon Diyos. Bakit po? Ano po ba ang nararamdaman ng tunay na mga lingkod ng Diyos kung hindi sila nakadadalo sa pagsamba ng bayan ng Panginoon Diyos? Pakinggan niyo nakasulat dito po sa awit sa 42:1-4. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos. Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabi't araw ay tumatangis. Ang nagiging pagkain ko ay mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwin na yaong sambi, nasan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Ang nagsasalita po rito ay ang haring si David na dumating ang panahon sa buhay niya na hindi siya nakapapasok sa gusaling sambahan o sa templo. Nung panahong siya ay tinutugis ng haring si Saul. Pero ano ang damdamin niya? Sa pagsamba sa Diyos, ang sabi nga niya, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan ako maaring sa harap mo ay sumamba? Sa gayong kalagayan, na hindi siya nakapapasok sa templo para sumamba, ang sabi niya, nagdurugo ang puso ko kapag aking naalaala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Nakaka-relate po tayo sa nangyaring ito kay David. Hindi na tayo nakakapasok sa mga gusaling sambahan, sa kapilya, sa templo. Yun ang nakatalagang dako para sambahin natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya nga, ipinagmamakaawa natin sa Diyos na mabalik ang iglesia sa dati nitong kalagayan, gaya ng sa panahon ng sugo at ng naunang namahala, para yung pagsambang kongregasyonal na doon nakakasama natin ang mga kapatid, na doon pinupuno ng Diyos ng biyaya ang bawat pagsamba ng mga hinirang niya. Nakalulungkot, ito na nga lang ang pagsamba natin online, Zoom meeting, pinagsisikapan pa ng mga nagtiwalag sa atin, ng mga nang-uusig sa atin na ito ay hadlangan, na ito ay patigilin sa awat tulong ng Diyos. Palibhasa ay alam niya na iniuukol natin sa Kanya ang pagsambang ito. Kung nagtagumpay man ang kasalukuyan, mga nangunguna sa iglesia na pagbawalan tayo sa pagdalo sa pagsamba sa kapilya, hindi tayo nahadlangan sa ating mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hindi kataka-taka na ang mga nang-uusig sa atin ay naging desperado at paulit-ulit na sinubukan na sirain ang ating mga pagsamba. Subalit, ang Diyos patuloy na itinataguyod
ang gawaing ito na ipinagkatiwala niya sa atin. Bukod dito, kaming mga ministrong nangangasiwa ng ating EGM ay lubos na sumasampalataya na narito kami sa ganitong kalagayan kasama ng marami sa inyo na itiniwalag para mapangasiwaan namin ang inyong mga pagsamba sa Diyos. Sapagkat paano na yung mga itiniwalag ng hindi makatarungan? Hindi na sila nakadadalo sa kapilya kung wala pa rin silang madadaluhang pagsamba o pagtitipon. Ayaw ng Diyos na sa mga lingkod niya, sa mga tinawag niya, ay walang mga siwa, walang mag-alaga. Anong katunayan? Mga kapatid na kalooban ng Diyos na maingatan, mapanatili ang mga lingkod niya sa mga pagsamba at paglilingkod sa Kanya, kundi manatili sa tunay na pananampalataya at sa pagsunod sa mga aral at sa mga doktrina na tinanggap sa tunay na iglesia. Kanino bang kalooban? Na walang mawala o matalikod sa mga tunay na kaanib sa iglesia at bakit? Tingnan ninyo nakasulat sa pahayag ng Panginoong Kristo sa Juan sa 6:39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Kanino pong kalooban na walang mawala o matalikod sa mga tunay na kaanib sa iglesia at bakit? Ang ating Panginoong Kristo ay nagpapatotoo na kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya na sa lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama, wala siyang iwalang sino man. Bakit po? Upang sila ay makasamang ibangon sa huling araw. Mga kapatid, ang pahayag na ito ng Panginoong Kristo ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Pangunahin sa amin na mga ministro na pangalagaan kayo, na mga itiniwalag ng di makatarungan. Pati ang mga kapatid na bagaman nakadadalo pa rin sa pagsamba sa gusaling sambahan, subalit hindi na nasisiyahan sa pagdalo sa pagsamba sapagkat hungkag na sa mga biyayang espiritual. Magkagayunman, dahil sa kasalukuyan nating kalagayan, limitado ang magagawa naming mga ministro sa pangangalaga sa mga kapatid. Ang nagagawa lang namin ay ang pangasiwaan ng bawat EGM natin, bawat pagtitipon natin. At may mga pagkakataon, may mga umuugnay sa amin, tumatawag, humihingi ng payo, sa ganung paraan nakapagpapayo. Pero ang mahalaga sa kalagayan natin ngayon ay hindi nawawala yung pagpapahalaga natin sa pagsamba sa Diyos. Kaya sinasamantala namin ang pagkakataong ito na manawagan sa mga magulang na nakikinig ngayon. Gawin po ninyo ang inyong espiritual na pananagutan, na pangasiwaan ang inyong mga anak sa matuwid na pamumuhay at banal na paglilingkod. Akayin ninyo sila sa ganitong mga pagsamba at pagtitipon natin. Ano po ang napakahalagang tungkulin ng mga magulang sa kanilang buong sambahayan? Bakit dapat ang mga magulang
ang pangunahing umaakay sa kanilang mga anak sa matuwid at banal na paglilingkod sa Diyos. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Josue sa 24, talatang 15. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito po ay paninindigan ng lingkod ng Diyos na si Josue. Yung humalili kay Moises sa pangunguna sa bayang Israel. Si Josue ay pinuno ng bayan ng Diyos. Subalit, siya ay isa ring magulang, pinuno ng kanyang sambahayan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, ang kanyang pagiging pinuno ng bayan ng Diyos at pagiging pinuno ng kanyang pamilya ay nalagay sa matinding pagsubok dahil sa impluensya ng mga taong nakapaligid sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kailangang gumawa siya ng mahalaga at malaking desisyon sa mga Israelita. Ano yung kanyang naging desisyon? Ang sabi niya, sabihin ninyo kung alin ang inyong pahahalagahan. Ang maglingkod sa mga Diyos ng mga Amoreo o ng mga Kananeo na inyong tinatahanan ngayon, o ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ng Israel. Ang sabi niya, sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoong Diyos. Kaya nga, mga mahal na kapatid, huwag tayong pumayag na ang ating sambahayan ay nagkakawatak-watak. Kung ang pag-uusapan, paninindigan sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Nakalulungkot. Merong mga sambahayan nagkahiwa-hiwalay na, nagkawatak-watak na. Kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa Diyos, maaaring magkakasama pa rin sila sa bahay. Pero iba-iba na ang uri ng pananampalataya. Huwag tayong pumayag na gano'n. Kaya kayong mga magulang na nakikinig sa AGM, hikayatin ninyo ang inyong mga anak sa tamang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Natutunan naman natin sa sugo yun at sa naon ng namahal. Huwag tayong matulad sa iba ng ating sambahayan. Bumaling na sa ibang mga Diyos o sa ibang paraan ng pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa tayo ay itiniwalag ng kasalukuyang mga namumuno sa iglesia, ay papayag na tayo na ang mga anak natin ay matuksong sumapi sa ibang mga kilusang pangrelihiyon o sa bagong tatag na iglesia o assembly o sa mga bagong paraan ng pagsamba. Kaya huwag tayong magsawa na laging magpaalala sa lahat ng bumubuo ng ating sambahayan. Tiyakin natin na ang bawat isa ay nagtatapat sa pagsamba sa Diyos sa tamang paraan ng paglilingkod at hindi lumilihis sa mga tunay na doktrina o aral na itinuro sa atin ng sugo sa mga huling araw. Kung ang mga anak ninyo ay malayo sa inyo sapagkat may sarili ng buhay, nasa ibang bansa, doon nagtatrabaho, meron ng sariling pamilya, maaari nating gamitin ang makabagong teknolohiya para
Makausap natin sila, makapagpayo tayo sa kanila, makapagpaalala tayo sa kanila ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Pangunahin ang pagpapahalaga sa ating mga pagsamba. At pagka tayo sumasamba, ang mga magulang, ang mga anak, anong hinahanap ng Diyos pagka tayo ay humaharap sa Kanya? Katulad nito na ating ginagawa ngayon. Pakinggan niyo, nakasulat dito sa Roma, sa 12, talatang 1, ganito ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pagka binasa natin yan sa Magandang Balita Biblia, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya pagka tayo sumasamba, may hinahanap ang Diyos sa atin. Hindi lang nandun tayo sa sambahan physically. Sa kalagayan natin ngayon, hindi lang nakalag-in tayo sa ating Zoom meeting o sa Zoom assembly, kundi iharap natin ang ating sarili sa Diyos, buhay, banal, kaaya-aya, kalugod-lugod, na yun ang katampatan o karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Para maging maayos ang ating katawan, dapat ay maayos ang ating kasuotan. Pagka binasa natin yung awit 29:2, nakasulat doon, sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kaayusan o kasuotan. Pag binasa natin sa English yan, nakasulat doon, holy array. Banal na kasuotan. Meron talagang damit na pansamba. Di ba pagka tayo sumasamba noon sa templo, sa kapilya, sa gusaling sambahan, inaayos natin ang ating sarili. Bakit? Kanino ba tayo haharap? Sa dakilang Diyos. Kung humaharap nga tayo sa tao lang, siguro nagdaos ng kaarawan, o may mataas na katungkulan, inaayos natin ang sarili natin . Sa harap pa kaya ng Diyos? Kaya pagka tayo sumamba, dapat maayos ang ating kasuotan. Hindi yung ating ipinantulog o ipinambahay. Yun ang isusuot natin sa pagsamba. Zoom assembly lang naman . Mga kapatid, ito ang pagsamba natin ngayon. Kaya kung paano natin inaayos ang ating sarili noon, nung nakadadalo pa tayo sa pagsamba sa gusaling sambahan, ganun din natin aayusin ngayon. Pero yung katawan lang ba natin ang ating iaayos? Dapat iharap natin ang ating sarili na buhay. Kaya dapat yung puso, yung isip, yung kaluluwa, yung ating buong pagkatao, yun ang ihaharap natin sa Diyos na karapat-dapat. Marami naman gumagawa sa atin ngayon. Kaya nga naaawa ang Diyos . Pinagiging dapat niya ang pagsamba natin. Tinatanggap niya. Nararamdaman natin yun. Na pinagiging dapat ng Diyos ang bawat pagtitipon natin dito sa AGM. Subalit sinasabi ng mga tumutuligsa sa atin na hindi tinatanggap ng Diyos at ng Panginoong Kristo ang ating pagsamba. Ito nga ating AGM. Napilit nga nilang hinahadlangan at pinatitigil.
Sinasabi nila yon para papanghinain ang loob ng mga dumadalo. Bigo kasi sila na hadlangan o patigilin ng EGM. Hindi totoo na hindi tinatanggap ng Diyos at ng Panginoong Kristo ang ginagawa nating pagtitipon. Bakit natin natitiyak yun? Ano po bang pangako ng Panginoong Kristo sa mga tunay na mananamba pagka sila ay nagkakatipon o sumasamba sa Kanya? Tingnan ninyo, nakasulat dito sa Mateo sa 18, ang talata ay 20, ganito ang sinasabi. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Totoong ang marami sa atin pinagbawalan ng dumalo sa pagsambang kongregasyonal sa loob ng gusaling sambahan. Ngunit ang ating Panginoong Kristo mismo ang may pangako sa mga tunay na mananamba kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Paano natin matitiyak ng ating Panginoong Kristo ay nasa kalagitnaan natin pagka tayo ay sumasamba? Nasa langit na siya. Pakinggan nyo ang nakasulat dito sa Galacia sa 4 talatang 6. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Pagka tayo'y nagkakatipon, anong ginagawa ng Diyos? Isinusugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yung Aba ron ay tumutukoy din sa Ama. At yun nga, ang nararamdaman natin pagka tayo ay nagkakatipong tulad nito. Ang totoo, nagbubulay pa lang tayo. Binubulay ang mga kabutihan, ang mga kagandahang loob ng Diyos sa ating sambayan, na sa harap ng maraming pagsubok at tiisin, ligalig sa mundo, payapa tayong nakapamumuhay. Iniingatan, inililigtas tayo ng Diyos sa maraming kapahamakan, mga kasawian at mabibigat na karamdaman. Hindi nagkukulang ang Diyos ng mabubuting bagay sa atin. At yun nga, sa panahon ng ating pagsamba, isinusugo niyang espiritu ng kanyang anak. Kaya, merong mga kasama tayo na bagaman nakadadalo pa rin sa pagsamba sa kapilya, nagsisika pa rin na makadalo sa EGM. Marami sa inyong ganyan. Bakit? Kayo makasasagot. Yung kasabi ka nating makadalos sa kapilya, sa pagsamba, dahil sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia, kulang. Hindi sapat yung biyaya na natatamo ng mga dumadalo sa pagsamba ngayon sa mga gusaling sambahan. Kaya nga nagpipilit ang marami sa inyo na makadalo pa rin sa ating mga EGM sapagkat dito naaawa ang Diyos na isugo niya ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Napakahalaga na sapagkat yun ang nakapagpapatibay sa ating pananampalataya. Doon tayo kumukuha ng lakas para maitaguyod pa natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Gaano ba kahalaga na sa tuwing tayo'y nagkakatipon ay tinatanggap natin ang Espiritu Santo? Ano pong dakilang biyaya ang natamo natin dahil
sa isinusugo ng Panginoon Diyos ang Espiritu Santo sa ating mga puso. Pakinggan niyo ang nakasulat sa Roma sa 8:16 hanggang 17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Ano pang kahalagahan na sa tuwing tayo'y nagkakatipoy tinatanggap natin ang Espiritu Santo? Ang sabi, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. O itiniwalag tayo, itinakwil tayo ng kasalukuyang mga namumuno sa iglesia, pero hindi nawala yung ating pagiging mga anak ng Diyos. Ano katunayan? Tinatanggap pa rin natin ang Espiritu Santo. Hindi lang yung namamalaging mga anak tayo ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung mga anak, mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya yung mga biyayang espiritual, hindi lang para sa buhay na ito yun. Hindi lamang para makapagtaguyod tayo ng tamang paglilingkod at matuwid na pamumuhay. Dadagos yun hanggang sa pagparito ng Panginoong Kristo para tayo ay magmana ng mga pangako ng Diyos. Ng buhay na walang hanggan, ng paninirahan sa bayang banal. Pero ano kailangan? Para yung kaluwalhatian ng Panginoong Kristo ay makasama tayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung gayon, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Ano titiisin natin? Ang maraming pagsubok. Ang maraming hadlang. Ang maraming bagabag sa buhay na ito. Itaguyod natin ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Paano pa natin mapatutunayan na tunay pa rin tayong mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Nakarapat dapat magsagawa ng katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan niyo, nakasulat dito sa Mateo 5:14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa kasalukuyan nating kalagayan, paano po natin mapatutunayang tunay pa rin tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Nakarapat dapat magsagawa ng katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiwanag na gayon ang inyong sarili sa lahat. Sa makatwid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ginawang ilaw ng sanlibutan. Kaya dapat nating ilagay ang ating sarili sa dapat nating kalagyan bilang ilaw para magliwanag tayo. Paano nga tayo magliliwanag? Sa pamamagitan ng
mabubuting gawa. Alin ba yung mabuti sa harap ng Diyos? Yung kanyang mga aral. Ang salita ng Diyos ay mabuti, banal, at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya tuntunin natin yung mga aral na tinanggap natin sa sugo. Makita yon ng mga tao ng sanlibutan, higit sa lahat, makita sa atin ng Panginoong Diyos yun. Pagka nabubuhay tayo ng matuwid, nabubuhay tayo ng may kabanalan, sinusunod natin ang lahat ng mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa iglesia, pagharap natin sa Diyos. Sa panahon ng pagsamba, nakalakip ang ating buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas, tatanggapin ng Diyos ang bawat pagsamba namin. Doon namin kayo hinikayat, mga kapatid. Oo, ipinagmamakaawa natin sa Diyos na ibalik na niya ang iglesia sa dati nitong kalagayan para makabalik na rin tayo sa mga pagsamba sa gusaling simbahan kasama ng mga kapatid. Pero ang Diyos na nakakaalam kung kailan niya gagawin yun sa takdang panahon niya. Pero sa kasalukuyan nating kalagayan, mga kapatid, magagawa pa rin natin na patunayan sa harap ng Diyos. Karapat dapat tayo sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya bilang mga tunay na iglesia ni Kristo. Magliwanag tayo sa pamamagitan ng matuwid, ng banal na pamumuhay upang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at maging karapat-dapat sa patuloy na mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya ngayon, na nakaharap tayo sa Diyos, kanina pa sa ating mga pagbubulay-bulay, mga pag-awit sa ating puso't isipan, pinakahahangad nating tanggapin ang basbas, ang biyayang espiritual, ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Maging karapat-dapat nawa tayo. Ang buo nating sambahayan, mula sa ama, sa ina, hanggang sa ating mga anak, ilapat natin ang ating sarili sa kabanalan ng ating pagkaiglesia ni Kristo, ng ating kahalalan. Hindi tayo pababaya. Hindi tayo iiwan ng Diyos kahit saglit. Gagabayan niya tayo sa lahat ng sandali ng ating buhay. Yan ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo ay mananalangin. Ama naming Diyos, habang nakikinig kami ng iyong mga banal na aral, dinadama namin sa aming puso ang pakikisama mo sa amin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Hindi kami bigo sapagkat nagbubulay pa lang kami. Umaawit ng pagpupuri mula sa aming puso't isipan. Dama namin, pinagagaan mo pakiramdam namin. Iniibsan mo kami ng pasan. Pinupuno mo po ang puso namin ng pag-asa na hanggang ngayon, ganito man ang aming kalagayan, tinatanggap mo ang mga pagsamba namin. Kinikilala mo pa rin kami na yung mga anak na mga lalaki at mga babae sa mga huling araw na pinaglalaanan mo ng iyong mga dakilang pangako. Amang Diyos, ngayong nakaharap kami sa iyo, saan mang dako naroroon ang mga lingkod mo, maari ba iunat mo ang iyong mapagpalang kamay? Basbasan mo ang lahat ng mga lingkod mong dumadalo ngayon
maramdaman namin sa aming puso, sa aming buong pagkatao ang iyong kapangyarihan, ang banal mong Espiritu, natatak ng aming pagkahirang. Patotoo na kami hanggang ngayon ay mga anak mo. Pagka sa bawat pagsamba, nararamdaman ka namin, Panginoon, malakas ang loob namin na anumang pagsubok pa at tiisin ang maranasan namin, hindi kami makabibitiw, kundi makapagpapatuloy kami sa aming paglilingkod. Subalit sa ibabaw ng lahat, pinakahahangad namin, Ama, na mabalik na ang iyong bayan sa dati nitong banal, maayos at maluwalhating kalagayan para kasama ng mga kapatid, sama-sama kaming sasamba sa iyo sa loob ng gusaling sambahan na doon pupuspusin mo ng biyaya ang aming mga kaluluwa sa ikatitibay ng aming pananampalataya. Habang naghihintay kami ng dakilang araw na yaon, basbasan mo ang bawat pagsamba namin, bawat pagtitipo namin katulad nito. Maramdaman namin palagi, hindi mo kami inuulila, manapa inaaliw mo kami, pinatitibay at pinalalakas. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito na malapit ka sa aming puso. Maari ba lunasan mo ang anumang bagabag ng mga lingkod mo, ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, haplusin mong katawan. Biyaya mo pang lakas para gugulin namin sa paglilingkod. Pagpalain mong mga magulang, gawin mo silang mabisa sa pangunguna sa kanilang mga anak. Mabantayan nilang kanilang mga anak sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Pagpalain mong mga anak namin, ibiyaya ang magandang kapalaran. Higit sa lahat, gawing mong matatag sa kanilang pananampalataya, kasama naming tapat na naninindigan sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, salamat ng marami sa pakikisama mo sa amin sa pagsamba ngayon. Isinugo mo at ng Amang Espiritu Santo sa aming puso bilang katunayang mga lingkod mo pa kami, mga anak pa kami ng Ama, karapat-dapat hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa pagmamana ng inyong mga pangako sa amin. Ama lubos ang aming pagsampalataya. Tinanggap mo ang aming pagsamba. Iginawad mo po sa amin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.